sumusukot ang tiyan mo. Mamamagaman mo talaga yun. Para magkaroon na kami ng pinaspasan. Siya ang bukulong sa hangin para maglagay ng kakaiba sa pagkain mo. Kaya masasabi ko, ayaw nang ilagay ang ganda sa akin mo. Dahil yun ang ginagawa mo sa mga taong nawawalan dito. Yun din ang ginagawa niya sa babaeng naging asol kagabi. Uminom siya ng kape, ngayon lang. Lalo mo yung sinabi namin. Si Aling Susan daw ang nagbigay ng kape sa babae. Nakukunin ka na ito. Kaya lagi ako sa amin ang tanda. Pinagmamat din si Aling Susan at piniprotektahan niya. Lipat ang siya para hindi tumalab ang mga makanan nito. Dahil nang makakabang kami ng nilagay pala. Ang aling pa sa kanya, dahil ang amo ng dagahamon ang asawa niya. Nang mamatay nito ay natulog ang dagahamon ng makanan. Habang si Marvin ang muling gumising dito. Thank you, Manfred. Ay, siya naalis na po siya. Sinabi ko sa kanya na huwag niya ako yung gawin. Mas sabi niya, oo. Ako po kayo magalala. Hindi ko naman po inom yung kapit na meron niya ang gawin. Sa harap lang mismo ni Aling Susan ay dahan-dahan kong itinapon ng laman ng baso ko. Tinitigan ko siya sa mukha ng hindi ko mukha. Pinaaral ko ang reaksyon niya. Nakita ko pero nakismaya siya dahil hindi ko nga ininom ang kape. Ang makanda naman ay umalis na buwan ng pasabi. Hindi na siya nagtanong kung niniwala ba ako sa kanya dahil siguro alam niyang pinaniwalaan ko na siya. Sa sitwasyon na yun, hindi na ako gulang. Kung sino nagpapakot sa akin ay siya ang kalaban. Oh, ito po Aling Susan. Bigas na po ako. Hindi na ako mayayanggaw kasi tinapo ko na po yung kape. Ano ko masasabi na umiagaw mo kape mo? Nararamdaman ko lang po. At saka yung mabigas sa akin yung matanda eh. Natural lang na isipin ko yun, di ba? Oo nga naman. Bakit naisip mo yun? Ano? Sa susunod mag-ingat ka, ha? Opo. At kayo rin po nag-iintay po kayo. Ay, oo naman. Kasi sige na, aalis na ako, ha? Lumapit lang talaga ako kasi nakita ko nilapitan ka ng matanda eh. Ayoko naman mapahamak. Di ba? Eh, kaya ito po. Ako, marasat na po talaga sa inyo. Nang umalis si Aling Susan ay tila kakaiba. Nararamdaman ko rin dismayado siya dahil hindi ko maininom ang kape. Pagkatapos naman noon, pumasok ako sa loob ng bahay. Hinintay kong magising si Bobby pahitong hali nang magising siya. At init na ang pakiramdam niya. Ano ba naman to? Ano ba naman klase pakiramdam to? Sobrang init to. Lalagdanin body. Ewan ko. Ito. Thank you, nobody. Ano yun? Kapag ginawa ko yan kanina, yung ginawa niyo ni Lolo dati, naalala mo yun? Oo, natutunan mo yung kay Lolo. Oo, kaya inumin mo na yan para gumaan yung pakiramdam mo tapos maligo ka na mamaya ha? Oo, sige. Hindi kasi talaga ng pakiramdam ko eh. Maraming salamat minsan ha. Ang sinang? Hindi ko alam kung ano nangyari kanina. Inumin ko na. Aaron. Sinang. Sinang. Matapos nga niyang inumin ang ipinainom ko ay agad siyang nagawa. Nagreklamo pa siya kung ano naman yung ipinainom ko at bakit ganun daw yung lasa. Tumakbo pa siya sa banyo at doon nagsuka ng nagsuka. Ang tagal niya talaga doon hanggang sa makalipas na ang ilang minuto. Papasigaw na siya. May hayop na lumabas mula sa bibig niya. Bakit lumabas sa bibig ko? Ano to? Wala naman ako na kaya na may kinain ako insekto. Oo
Bakit naman nangyari? Ano problema? Ma, nagpray lumabas po sa akin. Ito po, nakakadiri po ba ako? Tingnan nga namin yung lumabas kay Bobby. Nagulat kami dahil isa yung bagay na parang buhay at gumagalaw-galaw pa. Napakita yun ni Manong Manuel ay siya ang nagsabing yun daw ang yandaw. Mabuti na lang at nailuwa mo yan. Yun na yan daw. Kapag lumaki yan sa loob mo, doon ka magiging aswang. Mabilis yan lumaki sa katawan ng tao. Oo, ano mo? Sa ko naman po nakuha yung ganyan yakaw. Kung kabilang naman po yung ano ko kanina. Hindi yung matandang babae gumagawa na kapapalagan sa lugar na to. Si Aling Susan talaga yun. Kaya lang naman naluwa ni Bobby ang yanggaw na yan. Dahil binigyan ako ng matanda ng lunas. Alam niya na yanggaw si Bobby. Yung pinainom ko sa kanya, yun yung nagtanggal ng yanggaw sa katawan niya. At ang naglagay ng yanggaw sa baso niya, wala lang iba kundi si Aling Susan. Ano mo nakakasiguro nan? Lumapit ko kasi si Aling Susan sa akin kanina. Pinapaalis niya yung matanda. Kunwari kakampi siya pero hindi niya alam. Nahuli ko po siya. Binigyan na ako ng matanda ng lunas nun. Pinaliwanag niya po sa akin lahat. Pero po kasi yung ginagawa ni Aling Susan eh. Kunwari kakampi po siya. Pero ang dami binigyan ni Alex Susan ng pagkain sa atin, di ba? Kahit tayo kumain yun. Yung mahabla ka na binigay niya sa akin, meron daw talaga epekto yun. Pero yung matanda mismo yung marang sa akin sa mahit na nakabalot doon. Kaya hindi tayo tinablan. Ang akala natin nakatingin siya dahil may gagawin siya masama sa atin. Hindi pa lang, nililigtas na tayo nun. Maniwala kayo sa akin. Yung matandang yun, hindi yung masamang tao. Uso ko ang chat mo. Mamakanagan mo talaga yun. Para magkaroon na kami ng pinaspasan. Siya ang bukalong sa kanya para maglagay ng kakaiba sa pagkain mo. Kaya masasabi ko, ayaw na nilagay ang ganda sa akin mo. Dahil yun ang ginagawa mo sa mga taong nawawan ng pito. Yun din ang ginagawa niya sa babaeng naging asol kagabi. Uminom siya ng kape, ngayon lang. Lalo mo yung sinabi namin. Si Aling Susan daw ang nagbigay ng kape sa babae. Nakukunin ka na ito. Kaya lagi na ito sa amin ang matanda. Pinagmamas din si Aling Susan at piniprotektahan niya kami. Lipat na siya para hindi tumalab ang mga makanan nito. Dahil nang mahabla kami ng nilagay pala. Ang ayon pa sa kanya, dati ang amo ng dagahamon ang asawa niya. Nang mamatay nito ay natulog ang dagahamon ng makanan. Habang si Marvin ang muling gumising dito.